Kabanata 861. Dare to stir up trouble here, pagod ka na bang mabuhay? Nagtago si Master Lu ng bakas ng gulat sa kanyang puso, sumisigaw ng malakas. Kaagad pagkatapos, tinutukan niya ng suntok si Lito. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit kay Lito, sinipa siya nito. Thud! Umupo si Master Lu sa sahig, dumura ng puno ng dugo, natatakot na nakatingin kay Lito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa kanyang half-life martial arts practice, kahit na hindi siya top-notch sa Lux Kingdom, ang kanyang kakayahan ay tiyak na higit sa mga ordinaryong tao. Sinong nakakaalam, sa harap ng binatang ito, para siyang walang magawa, hindi man lang makalapit sa kanya. Kailan lumitaw ang gayong big shot sa Lux Kingdom? At napakabata. Bakit hindi niya ito narinig noon pa? Sa sandaling ito, isang liwanag na sumilay sa kanyang isipan. Sa mga pag-iisip na ito sa kanyang ulo, bigla siyang napaluhod sa harap ni Lito at yumuko ng malalim, ang kanyang ulo ay tumama sa sahig ng may malakas na kalabog. Master Argel, naging bulag ako upang hindi makilala ang iyong kadakilaan. Naway huwag mong subaybayan ang aking mga nakaraang pagkakasala. Walang pakialam na sumagot si Lito, ngunit ikaw ay kasabwat ni Janjan Tang. Nagulat si Master Lo kaya nanginginig siya, patuloy na nakahandusay sa sahig, hindi ako pumayag sa kanya, ni hindi ko kinuha ang kanyang pera. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding ginhawa sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, hindi siya pumayag kay Janjan, kung hindi, siya ay mapapahamak. Master Argel, malaki ang impluensya ko sa Jin City na ito. Hanggat iniligtas mo ako, maglilingkod ako sa iyo bilang aking pinuno, at sinisiguro kung makakatulong ako. Nagsalita si Master Lo, nakikiusap sa takot at kaba. Pagkaraan ng ilang sandali, tila naunawaan ni Lito ang loika. Ang pagpatay sa kanya ay prangka, ngunit ang kanyang network at impluensya ay talagang mas mahalaga sa buhay. Walang pakialam, binibigkas ni Lito, sige, hindi kita papatayin. Ngunit tandaan mo ito, ang buhay mo ay laging nasa aking awa. Salamat, Master Argel. Bulalas ni Master Lo, labis na nagpapasalamat sa kanya. Nadama niya ang kaginhawaan na nagmumula sa isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Pagkatapos, lumingon si Lito, ang kanyang mga mata ay damapo kay Janjan. Nakaupo sa isang wheelchair, si Janjan ay lubos na natakot. Ikaw. Isa ka talagang youthful Grandmaster. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin sa takot at hindi pagnanais, ginawa mo ito ng kusa, minamanipula ako na parang laruan. Isang malamig na panunuya ang ibinigay ni Lito, sa tingin mo ba ay sapat ka upang bigyang katwiran ng oras at pagsisikap kong paglaruan? Ang mga salitang binigkas niya ay walang alinlangan na isang matinding dagok sa pagmamataas ni Janjan. Paano kung youthful Grandmaster ka? Do you really dare to harm me in any way? Malamig na sagot ni Janjan. Sa gilid, umiling si Master Lo, na iniisip sa sarili, ang Janjan Tang na ito ay talagang tanga, na walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng titulo ng Grandmaster. Ang Youth Grandmaster, isang buhay na mas nakakatakot kaysa sa kayamanan ng bansa. Ngumisi si Janjan, ngunit bago pa tuluyang lumabas ang kanyang ngiti, sinampal na siya ni Lito. Masyado kang nag-aaksaya ng oras ko. Sa isang kisap mata, si Janjan ay sinampal ni Lito. Lumingon si Lito kay Master Lo at sinabing, ikaw na ang bahala dito. Paulit-ulit na tumanggo si Master Lo, makatiyak ka, ang maliit na isyo na ito ay madaling mahawakan. Lumapit si Lito sa lounge chair at malumanay na tinanong si Yan Rainey, ano ang pakiramdam mo? Minsan umubo si Yan Rainey, ngumiti, at sinabing, hindi ako mamamatay, Master. Ang galing mo talaga ngayon. Napabuntong hininga si Lito, nabigo akong protektahan ka. Umiling si Yan Rainey, ito ay higit sa lahat dahil sa sarili kong kawalan ng lakas. Pero Master, kung nagkasala ka, turuan mo pa ako ng ilang bagay. Tumanggo si Lito, sige. Sa sandaling ito, mabilis na lumakad si Mariposa. Nang makitang okupado ang upuan ng kanyang Master's Lounge, agad na nagbago ang kanyang mukha. How dare you? Ang paghawak sa mga gamit ng aking amo ay hindi dapat gawin, lumuhad at humingi ng tawad ngayon. Galit niyang sinaway si Lito. Malaking pagbabago ang mukha ni Master Lo, pinayuhan niya si Mariposa, how dare you? Mukhang natulala si Mariposa, at sinabing, Master, kinakausap mo ba ako? Malinaw, lumuhad at humingi ng tawad kay Master Argel. Utos ni Master Lo, pawis na pawis dahil sa takot. Bakit ako dapat? Ayaw ni Mariposa. Halos magalit si Master Lo, itinuro siya at sinabing, kilala mo ba kung sino siya? Ngumuso si Mariposa, sino siya? Isang mayabang na baliw. Umiling si Master Lo, siya ang iyong tinatawag na idolo na lagi mong pinag-uusapan, ang batang Grandmaster na iyon. Ano?
Natigilan si Mariposa, hindi makapaniwalang nakatingin kay Lito, hindi ako makapaniwala, paano siya magiging Master Argel. Maliban kung. Sa puntong iyon, napansin ni Mariposa ang isang bakas ng dugo sa sulok ng bibig ng kanyang amo. Obviously, kanina lang siya nasaktan. Hindi na kailangang ipaliwanag kung gaano kitikot si Lito, na kayang saktan ang kanyang amo. At si Janjan, kung saan siya naglaho, maaaring. Itinulak ng realidad ang sarili sa kanyang paningin, kahit na tumanggi siyang paniwalaan ito, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Kaya, lumuhad siya sa harap ni Lito at nagsabi, "Pasensya na, Master Argel. Ngayon lang ako nagsalita." Sumagot lang si Lito, "Tumayo ka." Nilinggan niya si Master Lu at sinabing, "Ito ang apprentice ko na nagtamo ng ilang pinsala at kailangang magpagaling ng ilang araw. Iiwan ko siya sa pangangalaga mo sa ngayon." Si Master Lu ay labis na nasisiyahan. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na magkaroon ng utang na loob sa kanya ang young sect master. Mabilis niyang tiniyak sa kanya, "Magtiwala ka, aalagaan siya ng personal ni Mariposa." Tumango si Lito sa kanyang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, 2 araw na ang lumipas at halos gumaling na ang kalusugan ni Yan Rainey. Plano ni Lito na umalis upang hanapin ang natitirang 7 sinaunang makajos na artifact. Time is of the essence at ayaw niyang mag-aksaya ng kahit 1 minuto. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Deltenzo. Ang boses niya sa telepono ay parang sobrang down, "Kuya, gusto mong uminom?" Gustong tumanggi noon ni Lito ngunit naramdaman niyang may mali sa tono ni Delten at pumayag siya. Nagkita sila sa isang maliit na restaurant. Si Delten ay mukhang napakahina, ang kanyang balbas ay magulo, ang kanyang mukha ay bagbog na bughaw at lila, kahit na itim ang mata. Halatang binugbog siya. "What happened? You got the necklace, hindi ba dapat kasama mo ngayon ang diyosa mo? Paano ka naging ganito?" Nalilitong tanong ni Lito. "Kalimutan mo na yan, wag mong banggitin." Umiling si Delten, sinenyasan ang waiter at umorder ng isang kahan ng beer. Inabot niya ang isang bote kay Lito, kumuha ng isa para sa kanyang sarili, at kinagat ang takip. "Kuya, I believe our meeting is fate. I just want to have a good drink with you. Don't ask about anything else. I will figure out my own problems." Pagkasabi noon, iniling niya ang kanyang ulo at sabay-sabay na samubo ng isang bote ng beer. Napansin ni Lito ang kanyang masamang kalooban at hindi na siya pinilit pa. Sa halip ay uminom na lang siya. Sa isang hininga, ibinaba ni Delten ang 6 na bote ng beer at sa wakas ay hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Bakit lahat ng babae ganito? I've had a crush on her for so many years. Hearing na ayaw niya sa mga lalaking naninigarilyo, I gave up smoking. She likes jewelry necklaces, I sold all my stocks to buy her one. But what's the result? Pinunasan ng kanyang mga luha, si Delten ay nagbigay ng nakakapanghinayang tawa. Ang resulta ay sumama siya sa isa kong kaibigan. Isang lalaking naninigarilyo, nanliligaw sa mga babae, pero mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa akin. Tinapik ni Lito ang kanyang balikat at sinabing, "Maraming mabubuting babae sa mundong ito, hindi mo pa nakikilala ang tama. Huwag mawala ng loob. Hindi ko matatanggap." Sumimsim si Delten ng isa pang kalahating bote ng beer. Alam na ng mga yun noon pa na may gusto ako sa kanya, but they had been dating behind my back. Pinagtatawanan lang nila ako. Inilabas niya ang kanyang telepono, binuksan niya ang isang app at sinabing, "See this. He even sent me a photo of her in bed last night." Parang dumura sa mukha ko. Sumimangot si Lito, hindi maitatanggi, ang mag-asawang ito ay sobra-sobra. Tanong niya, "Gusto mo bang turuan ko sila ng leksyon?" Ikinaway ni Delten ang kanyang kamay, "Hindi na kailangan. Babae lang naman kasi, ano ang hindi ko mabitawan?" Kasabay nito, siya ay tumayo ng hindi matatag, tinapik si Lito sa balikat, at sinabing, "Bro, salamat sa pagpunta mo para kausapin ako. Talagang natutuwa akong nakilala kita." Pagkatapos ay pasuray-suray siyang lumabas. Sa pagmamasid sa malungkot na paalis na figure ni Delten, nag-isip sandali si Lito at nagpasyang sundan siya. Pumara si Delten ng taxi, dumating sa isang mayamang residential area, at naglakad patungo sa isang marangyang bilya. Bukas ang mga pintuan ng bilya, at maririnig ang malalakas na musika mula sa loob, kung saan hindi mabilang na mga lalaki at babae ang nagsasaya sa isang party. Ang may-ari ng bilya na ito ay walang iba kundi si Toto Wang. Ang pamilya ni Toto Wang ay nasa negosyo. Gayunpaman, ang pinakakahangahangang bahagi sa kanya ay na siya ay pamangkin ni Lando Lei. Si Lando Lei ay isang nangingibabaw na figure sa underground na mundo ng Jinchong.
Bagamat hindi ang pinakamakapangyarihan, siya ang pinakamalupit at nakikibahagi sa mga pinaka-iligal na pangangalakal. Walang sino man sa Jinchong ang nang-ahas na tumawid sa kanya. Sa nakalipas na ilang araw, sa ilalim ng proteksyon ng kanyang tiyuhin, isinara ni Toto Wang ang isa pang malaking deal sa negosyo, na kumita ng malaking halaga. Sa isang masayang kalooban, inimbitahan niya ang mga kaibigan para sa isang party. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa gitna ng silid sa isang tunay na leather na sofa, ipinagyayabang ang magandang pulang sports car na kabibili lang niya at ipinarade sa bakuran. Sa sandaling iyon, si Delton, na may hawak na beer at mukhang hindi matatag ang kanyang mga paa, ay pumasok. Tinuro niya si Toto, bastos, tinuring kitang parang kapatid. Nang masiraan ka ng swerte at kailangan mo ng pera, pinahiram kita ng hindi kumukurap, at ito ang ibinayad mo sa akin. Ngumisi si Toto, iwinagayway ang kanyang kamay, at biglang huminto ang musika. Lahat ng mata ay nakatutok ngayon sa kanila. Muling ngumisi si Toto, nakakamit ng nanalo, sa negosyo man o pag-ibig, wala kang karapatang ikumpara sa akin. Tama na yan. Sa sandaling iyon, sa malutong na kalabog ng mga sapatos na may mataas na takong, isang mapang-akit na figure ang lumitaw. Ang diyosa na kinagigiliwan ni Delton si Annabelle Shu. Sa maselang katangian at hubog ng katawan, nakasuot siya ng maiksi at masikip na palda, indayog ang bewang habang naglalakad. Lumapit siya at direktang umupo sa kondongen ni Toto. Walang katapusang gumagala ang mga kamay ni Toto sa kanyang katawan. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Delton. Dati, hindi mabilang na beses niyang tinanong si Annabelle. Si Annabelle Shu ay palaging napaka-reserve, hindi man lang niya pinahintulutan na hawakan niya ang kanyang kamay, lahat ay nagkukunwari ng kahinhinan. Annabelle, tinatakot ka ba niya? Pwede mong sabihin sa akin, tutulungan talaga kita. Hindi pa rin napigilan ni Delton ang kanyang matagal ng infatuation sa kanyang dream girl. Kabanata 862. Delton, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Paano mo naisip na magiging interesado ako sa iyo? Sumimangot si Annabelle sa disgusto. Tinuro ni Delton si Toto, ang gwapo niya. Wala siyang pakialam sa iyo. Si Annabelle, na yamakap kay Toto, ay magiliw na bumantong hininga, anong departamento ang hindi gumaganap ng mas mahusay kaysa sa iyon ni Toto. Sa hitsura, sa mga kakayahan, syempre, siya ang pipiliin ko. You are not who I thought you were. Mababaw ka lang na babae. Sa wakas ay nakita ni Delton ang tunay na Annabelle Shu. Hinarap niya si Annabelle, dahil ayaw mo akong maging kasintahan, bakit mo tinanggap ang aking kwintas? Pakibalik ito sa akin. Whatever, once I've accepted something, it's mine. Bakit ko ibabalik sa'yo? Malamig na sumangot si Annabelle, pagkatapos ay malandi na sinabi kay Toto, Toto, sinisira ng taong ito ang mood ko, paalisin mo na siya. Humalaklak si Toto, hindi iyon magiging problema. Tinuro niya si Delton, umalis or I'll get someone to show you out. Namula ang mukha ni Delton sa galit, sinigawan niya si Toto, ikaw na basura. Dahil doon, ibinato niya ang bote ng beer sa kanyang kamay, binasag ito sa ulo ni Toto. Agad na naghiyawan ang buong bulwagan. Ang dugo ay bumuhos mula sa ulo ni Toto, ang kanyang mukha ay may bahid ng dugo habang siya ay humahagulgol sa paghihirap. Ang mga gwardya ng pamilya Wang ay nakadeploy lahat, nakapalibot kay Delton. Si Annabelle, na namumutla, ay tinulungan si Toto na tumayo, at sinabing, Toto, okay ka lang. Umalis ka. Galit na galit, itinulak ni Toto si Annabelle, itinuro si Delton, how dare you hit me, you're done for. Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, santan niyo siya. Bugbugin siya. Noon lang napagtanto ni Delton kung gaano siya naging mapusok. Gayunpaman, wala siyang pinagsisisihan. Lumapit ang ilang gwardya at pinalibutan si Delton, handang kumilos. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, pumasok si Lito. Sinundan ni Toto ang boses at nakita ang isang binata na pumasok, na galit na sumisigaw, sino ka? Sumenya si Lito kay Delton, kaibigan niya ako. Ngumisi si Toto, ha, so kaibigan ka ng basurang ito. Dapat sayang din ang mga kaibigan ng basura. Payo ko sa iyo na huwag makialam. Umiling si Lito, mas mabuti kung pigilin mo ang pagiging mapusok. Sa ganang akin, dapat ay sinaktan ka niya. Sa ugali mo, medyo magaan na parusa ang tamaan ng bote ng beer. How dare you mock me? Namumula sa galit ang mukha ni Toto, kumuyam ang kanyang mga kamao at sumagot siya, anak, sayang ka talaga, hindi mo ba nakikita kung gaano karaming tao ang nandito? At gayon pa man, naglakas loob kang magsabi ng mga ganyang salita. Si Lito ay tumingin sa mga bodyguard at umiling, sige at hayaan silang kumilos. Fine. Remember, ikaw ang humiling.
Harapin mo ang kahihinatnan. Walang humpay na tumikim si Toto, sabay wave ng kanyang kamay, ang mga bodyguard ay agad na sumugod kay Lito. Nagulat ang mga nanood, na kinwestiyon ang katinoan nitong biglaang binata na ng ahas na hominin si Toto. Sa sandaling iyon, kumilos si Lito, nakataas ang kanyang mga kamao, natamba ang 100 bodyguard sa isang iglap. Nagdulot ito ng panibagong pagkabigla sa mga nanonood. Kaya, ang batang ito ay may kakayahan upang i-back up ang kanyang katapangan. Nakakaawa, hindi niya kilala kung sino ang tiyuhin ni Toto Wang. May nanghihinayang. Ang pagpapakita ng makapangyarihang kakayahan ni Lito ay bumulaga kay Toto, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katahimikan. Anak, so you've got skills. No wonder you're so cocky. But you're done now? These guys are under my uncle's command, you have hurt them, my uncle will definitely not let you go. Si Toto ay halatang suplado. Casual na sagot ni Lito, at, sino ang iyong tiyuhin? Dahil dito, humagalpak ng tawa si Toto, tila hindi alam ng hanggal na ito kung sino ang kanyang tiyuhin. Makinig kang mabuti. Ang tiyuhin ko ay walang iba kundi ang hari sa mundong ilalim ng Jin City, ang walang awa na si Lando Lei. Si Toto, mga kamay sa kanyang balakang, ay may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Deltan. Nako, nakalimutan na niya ang tungkol dito. Sa underworld ng Jinchong, mayroong dalawang malalaking boss, ang isa ay si Old Six at ang isa ay si Lando Lei. Si Lando ay isang walang awa na karakter, kahit na ang Old Six ay kailangang magbigay sa kanya ng kaunting paggalang. Kung ang isang ordinaryong tao ay magagalit sa kanya, malamang na mawala sila sa mundong ito sa susunod na araw. Sa pagkaunawang ito, humakbang si Delten at sinabi kay Lito, kapatid, pinahahalagahan ko ang iyong tulong, ngunit ito ang problema ko at ako na lang ang bahala dito. Pagkatapos ay bumaling siya kay Toto at sinabing, ako ang tumama sa iyo sa ulo, at ang nangyari sa mga taong ito dito ay nasa akin din. Pabayaan mo ang kapatid ko. Napangiti si Toto, sige, pero sa isang kondisyon. Lumuhad ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Pagkatapos, hahayaan ko na siya. Para sa isang lalaki, ang pagluhod ay isang malaking insulto. Nag-alinlangan si Delten ngunit tumango siya sa huli, fine, luluhod ako. Si Toto ay mukhang matagumpay, naghihintay na lumuhad si Delten sa kanyang harapan. Gayunpaman, nang malapit na siyang lumuhad, pinigilan siya ni Lito. Kuya, wag mo akong pigilan. Sinabi ni Delten kay Lito, ito ang utang ko sa iyo. Umiling si Lito, wala sa atin ang may utang sa iba. Ngunit ang taong ito. Tinuro niya si Toto, kung ano ang utang niya sa iyo, kukunin ko na para sa iyo ngayon. Pagkasabi noon, bigla siyang sumulpat sa harap ni Toto na may sipa sa kanyang tuhod. Snap! Isang malutong na tunog ng mga sirang buto ang umalangaw-ngaw. Nabasag ang tuhod ni Toto, pinilit siyang lumuhad ng husto sa lupa. Ang eksenang ito ay natakot sa lahat ng mga nanood na nagudyok sa kanila na umatras. Galit siya. Galit na siya. Ang lakas ng loob niyang saktan si Toto, hindi siya pakakawalan ni Lando Lei. Si Delten ay namutla rin bilang isang shit, wala siyang ideya na si Lito ay kikilos ng napakatindi at brutal. Ang mukha ni Toto ay naging kasing putla ng isang multo, galit na galit, sumigaw siya, patay ka, bata. Isinusumpa kong pagbabayaran kita para dito, kung hindi, ang apelyido ko ay hindi Wang. Walang awang sinampal siya ni Lito, isama mo na. Naghihintay ako. Ang mukha ni Toto ay labis na namamaga, maraming ngipin ang natanggal. Mamulong siya habang nakatikip ang kamay sa bibig. Ituloy mo, naghihintay ang palad ko. Sabi ni Lito, may ngiti sa labi. Hindi nangahas si Toto na magbitaw ng isa pang salita, tanging ang puot sa kanyang mga mata ang nagpahayag ng kanyang pagnanais na durugin si Lito. Baw sa aking kaibigan. Walang pakialam na sabi ni Lito. Nagbago ang mukha ni Toto, galit na sumagot, huwag kang lalampas sa linya. So, tumanggi ka. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Lito, itinaas ang kanyang paa at tinapakan ng husto ang tuhod ni Toto. Ang dating bali ng tuhod, na ngayon ay natapakan, ang matinding sakit na iyon ay halos mawala ng malay kay Toto. Malamig na sagot ni Lito, lumuhad o hindi. Lumuhad ako. Lumuhad ako. Mabilis na ibinaba ni Toto ang kanyang katawan, malakas na iniuntog ang kanyang ulo kay Deltan. Sumulyap si Lito kay Annabelle Shu, iniabot ang kanyang kamay, ang kwintas. Si Annabelle, na may ayaw na mukha, ay galit na tumugon, ang kwintas ay ibinigay sa akin ni Deltan, akin na ito ngayon. Tumawa ng walang ingay si Lito, karaniwan akong hindi nang aapi ng mga babae, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nakakaharap ko ang mga walang modo na babae. Would you dare hit me?
Ang mga lalaking nanakit ng babae ay hindi tunay na lalaki. Matapang na sumagot si Annabel. Umiling si Lito, hindi kita papatulan, ngunit hindi magtatagal, masunurin mong ibibigay ang kwintas. Pagkasabi noon, lumingon siya kay Delten, let's go. Sinulyapan ni Delten si Annabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta, siguro nabulag ako para magkagusto sa isang walang modo na babaeng tulad mo. Pagkasabi nito, umalis siya kasama si Lito. Hinawakan ni Toto ang kanyang tuhod, galit na sumisigaw, kayong dalawang mongrel, sisiguraduhin kung hindi na kayo mabubuhay para makita ang isa pang araw. Sa labas ng bilya ni Toto, si Delten ay naging matino. Hinawakan niya ang kanyang ulo, sinabi niya kay Lito, Kuya, pasensya na sa pagkaladkad ko sa iyo sa gulo na ito. Hindi mo naman talaga kailangan pang makisali, kung tungkol dito, pwede ko na lang iwan ang Jinchang. Bahagyang ngumiti si Lito, hindi mahalaga, ito ay isang maliit na bagay lamang sa akin. Umiling si Delten, minamaliit mo si Lando Lay. Hindi lang siya walang awa, sinasabing mayroon siyang makapangyarihang figure sa likod niya na walang sino man ang makaprovoke. Napakalalim ng background niya, hindi ito isang bagay na pwedeng pakialaman naming maliliit na fries. Bahagyang ngumiti si Lito, well, wala akong pakialam. Hindi naintindihan ni Delten kung bakit napakatiwala ni Lito. Sinabi ni Lito kay Delten, mayroon akong aasikasuhin, magkita tayo mamaya. Kung may problema, maaari mo akong kontakan. Dahil doon, naglakad siya patungo sa ibang direksyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Master Lo, Master Lo, sa mga taong kilala mo, mayroon bang partikular na nakakaalam? Hindi nagtagal ay ibinabanan niya ang telepono, isang makahulugang ngiti ang naglalaro sa gilid ng kanyang bibig. Dinala si Toto sa ospital na ang kanyang dalawang paa ay nakabalot na parang dumpling at ghost na sugat sa kanyang ulo. Isang nasa katanghaliang gulang na babae ang sumugod at agad na napaluhan nang makita ang kanyang kalagayan, my boy, who did this to you? Sinabi ni Toto sa kanyang ina ang nangyari, at galit na galit si Andrea Lay. Sa mundong ito, ang anak ko lang ang nang-aapi sa iba, walang nang-ahas na umihi sa ulo ng anak ko. Panigurado ko, hahanapin ko ngayon ang tiyuhin mo at ipapaharap sa kanya ang dalawang mapangahas na lalaki. Hindi nagtagal, nagpakita si Andrea sa bahay ni Lando, na nag-uulat ng mga pangyayari sa kanya sa pagitan ng mga hikbi. Nanunuya si Lando, ate, panatag ka. Kahit sinong maglakas loob na magbuhat ng kamay sa pamangkin ko, siguradong hindi ko sila bibitawan. Pahihirapan ko sila ng 10 beses sa sakit na ginawa kay Toto. Si Andrea, ang kanyang ilong na may sipon sa hikbi, ay nagsabi, narinig ko na mayroong isang binata sa halo, medyo sanay sa kamay. Malamig na bamantong hininga si Lando, nakasulat sa mukha ang pang-aalipusta, so what if he's skilled? How strong? He's no match for the one backing me. Curious na tanong ni Andrea, sino itong malaking shot na sumusuporta sa iyo? Nakangiting sagot ni Lando, ang kailangan mo lang malaman ay ang sino mang makakilala sa kanya ay kailangang yumuko bilang pagsuko. Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ni Lando. Pagtingin sa caller ID ay agad na nagliwanag ang mukha niya. Dali-dali niyang sinagot ang tawag na may magalang na tono, Miss Mariposa, ano? Gusto akong makita ni Master Lo. Oo naman, huwag kang mag-alala, pupunta agad ako dyan. Pagkatapos ibaba ang telepono, halos hindi na makapaghintay si Lando habang sinasabi niya, gusto akong makita ng malaking shot na sumusuporta sa akin. Bumalik ka muna, haharapin ko ang dalawang mapangahas na walang isip ngayong gabi. Tumango si Andrea, seryoso ang kanyang ekspresyon. Tandaan mong maging walang awa kapag kumilos ka. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Lando, maaasahan mo yan. Alam ng lahat sa Gene City ang tungkol sa aking mga pamamaraan. Kabanata 863. Dumating si Lando sa tirahan ni Master Lo, ngunit hindi nahanap si Master Lo. Sa halip ay tinanggap siya ni Mariposa. Pinatawag ka ni Master dito para lang bigyan ka ng babala na mas pinigilan ka kamakailan. Mariing sabi ni Mariposa. Matamang tumango si Lando at sinabing, Miss Mariposa, siguraduhin mo, talagang diringjin ko ang mga salita ni Master Lo. Pagkatapos, mahiyain niyang sinabi, maaari ko bang makita si Master Lo? Dinala ko ang pinakamagandang bilukenti para magbigay galang sa kanya. Walang pakialam na sumagot si Mariposa, si Master ay hindi isang taong makikilala mo kung kailan mo gusto. Maaari ka nang umalis. Si Lando, na hindi nangangahas na sumalungat, ay masunaring umalis. Naglakad si Mariposa sa likod bahay at sinabi kay Master Lo, Guro, binalaan ko na siya na kumilos ng maayos kamakailan. Tumango si Master Lo, mabuti iyan. Aalis na si Lito sa Jinchong sa loob ng ilang araw. Dapat ay ligtas na siya kung ganoon.
Sinabi ni Mariposa, Master, sa tingin ko ay medyo nag-o-overreact ka. Napakalaki ang Jinchong, malabong magdudulot ng gulo si Lando Lay kay Lito. Sa pagmumuni-muni, sumang-ayon si Master Lo, ngunit nanatiling maingat, mas mabuti ng ligtas kaysa magsisi. Kung talagang nasaktan ni Lando si Lito, dahil sa paraan ng paggawa ni Lando, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Noong tanghali, habang masayang naglalakad si Lito sa kalye, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hehe. Ngumisi siya, at sadyang naglakad sa isang liblib na eskinita. Sa ibang lugar, si Feline, na nakasuot ng pulang damit, ay biglang napagtanto na si Lito ay wala kahit saan. Napakunot ang noo niya at ipinadyak ang paa sa inis, I lost him. Hindi kita iniwan. Sa sandaling ito, lumabas si Lito mula sa kanyang likuran. Nagulat, lumingon si Feline at, nang makitang si Lito iyon, medyo awkward na sinabi, kaya, nalaman mo ako ng maaga. Malamig na tugon ni Lito, hindi ka pa sumusuko. Malamig na sumangot si Feline, hindi ako susuko hanggat hindi ko nakukuha ang Kunlun Mirror. Utos ba ito mula kay Tikong? Tanong ni Lito. Tumanggaw si Feline. Hey! Nakangiting umiling si Lito. Pinandilatan siya ni Feline, anong tinatawa-tawa mo? Kung hindi ako nagkakamali, sabi ni Lito, ang iyong master ay nasa panganib ngayon. Nagbago ang mukha ni Feline, kalokohan ang sinasabi mo. Sumulyap si Lito sa isang kalapit na bahay at nagsalita, ikaw, babae, mukhang matalino, pero sa totoo lang, medyo mahina ka. Ni hindi mo namamalayan na sinusundan ka. Anong sinasabi mo? Mukha namang nagulat si Feline, lumingon-lingon sa paligid, ngunit walang nakitang kainahinala, huwag mo akong takutin. Dahil doon, pinulot ni Lito ang isang itinapon na poste ng kawayan mula sa malapit, at itinapon ito sa katabi nilang bahay. Ang baras ng kawayan ay tumago sa dingding at bumaril sa silid. Mahal na mga kaibigan, sinundan mo ako hanggang dito, hindi ba kayo magpapakita? Nakangiting sabi ni Lito, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na lamig. Sa sandaling iyon, sa isang kalabog, ang pinto ay bumukas mula sa loob, at dalawang lalaki, isang matangkad at isang maikli, ang bumanggad mula sa loob. Parehong lalaki ang nakasuot ng magkatulad na modelo ng itim na damit, ang kanilang mga dibdib ay may berda na may natatanging pattern. Nang makita ang pattern, nagbago ang mukha ni Feline, angkan ng Wuklan, bakit mo ako sinusundan? Ang dalawang ito ay mula sa angkan ng Wuklan ng Ghost Tribe. Bagaman kabilang sila sa parehong tribo bilang angkan ng Tikong clan ni Feline, ang kanilang relasyon ay tubig at apoy, na walang posibleng pagkakasundo. Kayo mula sa Tikong clan ay tanggapin ang inyong sarili na iligtas ang mundo, ngunit kami mula sa Wuklan ay hindi gaanong marangal. Gusto lang namin ang mahiwagang artifact. Ang mas matangkad ay ngumisi sa nakakatakot na paraan. Ang mas maikli ay tumingin kay Lito at sinabing, tama, narinig namin na nakita mo ang mga bakas ng Kunlun Mirror, kaya pumunta kami. Tila ang Kunlun Mirror ay nasa pag-aari na ng binatang ito ngayon. Tumayo si Feline sa harap ni Lito at malamig na sinabi, nandito ako para kunin ang Kunlun Mirror sa utos ng aking master. Wala sa inyo ang dapat mag-isip na agawin ito. Hehe, paano kung ipilit namin itong agawin? Tumawa ang mas matangkad. Kumpiyansa na tumalikod si Feline, kung gayon, huwag mong sisihin ang aking master sa naging pag-alit. Hahaha, dear Feline, mukhang hindi ka masyadong nakakaalam gaya ng dapat. Ang mas maikling lalaki ay tumawa ng malakas, marahil ay hindi mo pa alam, ngunit ang iyong master, si Tikong Tian, ay nasa ilalim ng aming kontrol ng Wuklan ngayon, siya ay nasa piitan sa sandaling ito. Mapahamak. Agad na nagalit si Feline. Mga walang modo bastos, lalabanan ko kayong lahat. Pagkasabi nito, gumuhit siya ng mahabang letigo sa kanyang baywang. Ang letigo ay isang maapoy na pulang kulay, na may pattern na parang balat ng ahas, na nagbibigay ng nakakatakot na hitsura. At pagkatapos, isang santukan ang naganap sa pagitan niya at ng dalawang lalaki. Bagamat mas marami, si Feline, ang kanyang mga kakayahan ay hindi pangkaraniwan, na pinilit ang dalawang lalaki na magpumiglas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa sandaling iyon, ang mas maikling lalaki ay biglang gumamit ng palihim na taktika at naglunsad ng isang dart. Tumama ang dart sa balikat ni Feline at mabilis na tumaas ang itim na usok. Lason. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Feline, at naramdaman niya ang biglang kadiliman na bumabalot sa kanyang mundo. Haha, mahal na Feline, pagdating sa paggawa ng lason, ang aming angkan ng Wo ang hari. Malayo pa ang mararating mo. Tuwang-tuwa ang pandak na lalaki.
Pinagmamasdan ng magandang figure ni Feline, ang matangkad na lalaki ay hindi napigil ang maglaway. Narinig ko na ang mga dilag ay mula sa angkan ni Tikong Tian, Ian in negation section, negation a feminine ordinal indicator yunay na nabubuhay hanggang sa reputasyon. The shorter man let out a sleazy chuckle, ano, kuya, may idea ka ba? Wala pa. Tumango ang mas matangkad na lalaki bilang pagsang-ayon, why don't we have some fun with her? If anything goes wrong, we can just kill her and say it was an accident. Kayong dalawang piraso ng basura. Galit na nagmura si Feline. Si Lito ay nakatayo sa kanilang tabi, at biglang nagtanong na may nalilitong tingin, nakalimutan ba ninyo akong dalawa? Ang dalawang individual na iyon ay mapang-asar na tumingin kay Lito, bata, nagawa na namin ang aming investigasyon. Wala kang anumang panloob na lakas sa iyong katawan. Para sa amin, ang pagpatay sa iyo ay mas madali kaysa sa pagpiga ng langgam. Tinanggo ni Lito ang kanyang ulo, binaliktad ang kanyang kamay at lumitaw ang Kunlun Mirror sa kanyang kamay. Nandito na ang Kunlun Mirror, dahil may tiwala kayong dalawa, halika at kunin nyo. Nang makita ang Kunlun Mirror, ang dalawang individual na iyon ay agad na natuwa at sumugod kay Lito. Sa sandaling ito, biglang kumilos si Lito at hinaampas ng palad ang mas matangkad sa dibdib. Bumagsak ang mas matangkad sa lupa, puno ng gulat ang mukha. Isang hindi makapaniwalang sigaw ang pinakawalan niya, paano ito posible? Hindi ko man lang nakitang dumarating ang galaw mo. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, biglang nagbago ang kanyang mukha nang maramdaman niya ang kanyang dugo na umaagos pabalik at ang kanyang panloob na lakas sa kaguluhan. Wala na siyang oras na lumaban pa at mabilis na umupong nakakross para magnilay. You little punk! Nang makita ang sitwasyong ito, ang mas maikli ay gumamit ng kanyang lumang lansihin. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumaril ng may lason na dart, diretso sa lalamunan ni Lito. Iniunat ni Lito ang dalawang daliri at casual na sinalo ang dart pagdating nito sa harapan niya. Napaka-effortable ng kanyang galaw, na para bang sinasalo niya ang dahan-daang pag-anod ng balahibo. Biglang nag-iba ang mukha ng pandak na lalaki nang marealize niya na hindi kasing simple ng kanyang inaakala ang binata na kanyang kinakaharap. Gayunpaman, sumili ang nakakatakot na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa tingin mo ay medyo cool ka, ha? Itong poison dart na ginamit ko ay puno ng nakamamatay na lason. Kapag tinamaan ka nito, mamamatay ka. Sinulyapan ni Lito ang kanyang daliri upang makita na ang kanyang balat ay talagang unti-unting nagiging itim at lila. Nagbanta ang maikling lalaki, ibigay ka agad ang Kunlun Mirror, mabibigyan kita ng panlunas at maligtas ang iyong buhay. Hehe. Ninitian lang siya ni Lito, tinatawag na nakamamatay ang ganoong lason sa basura. Nanunuya ang pandak na lalaki, ang paggawa ng lason ay isang espesyalidad ng aming angkan ng Wo. Malapit ka nang mamatay, bakit ka pa nagpapanggap? Gayunpaman, nang nabigkas ang kanyang mga salita, isang tanawin sa harap niya ang nagpaputi ng kanyang mukha. Ang dilim sa daliri ni Lito ay tila mabilis na naglaho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Halos gumuho ang pananaw ng munting lalaki sa mundo, at hindi makapaniwalang bumulong siya, imposible. Ito ay ganap na imposible. Hehe. Ang basura ay palaging basura. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang talagang makamandag na sangkap. Ngumisi si Lito, at bago bumigkas ang kanyang boses, isang itim na pilak na karayom ang bumaril. Tinusok ng pilak na karayom ang leeg ng pandak, umiba-iba ang mukha nito saglit, naghintay siya ng ilang segundo, at nakitang walang nangyari. Again, he scoffed. Bata. Bata pa lang ako nakababad na ako sa lason, walang lason sa mundong ito na makakasakit sa akin. Tumawa si Lito, talaga. Titango na sana ang pandak, ngunit biglang may naramdaman siyang mali. Sa ilalim ng kanyang balat at sa kabuuan ng kanyang mga laman loob, parang may milyon-milyong langgam na gumagapang. Dahan-dahan, ang paggapang ay naging kagat-kagat. Yung tipong sakit na may halong Katie, sadyang hindi matiis. I can't stand it. Stop it now. I can't stand it. Malakas na sigaw niya, dahil bakat na bakat ang katawan niya sa mga marka ng dugo. Hindi siya pinansin ni Lito, ngunit itinaas si Feline sa kanyang balikat at humakbang paalis. Nang magising si Feline, natagpuan niya ang sarili sa isang kwarto. Ang kanyang neckline ay napunit, na nagpapakita ng isang balikat, na nababalot ng gauze. Sa isang tabi, si Lito ay nakaupo na naka-crossleg, nakapikit ang mga mata sa pagmumuni-muni. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay at paa, malaya ang mga ito kaya tahimik siyang tumayo at lumapit kay Lito. Kung susubukan mo akong tambangan, pipilitin ko ang iyong ulo at ibibigay ito sa mga bata sa ibaba upang maglaro ng football. Kalmadong nagsalita si Lito, nakapikit pa rin ang kanyang mga mata.
Nagulat si Feline at naupo muli sa kama, at sinabing, sinusubukan ko lang. Alam kong hindi kita matatalo. Iminulat ni Lito ang kanyang mga mata, itinaas ang isang kilay, may utang kang loob sa akin. Kinagat ni Feline ang kanyang mga labi, hindi niya maitatanggi, sa pagkakataong ito kung hindi dahil kay Lito, siya ay nasa isang hindi matiis na sitwasyon. Salamat, sabi ni Feline. Tumango si Lito, at least may konsensya ka. Tumayo siya at sinabing, this is a hotel. I prepaid for a week's room fee. It should be sufficient for your recovery. With that, aalis na siya. Tumigil ka. Bigla siyang pinigilan ni Feline. Sa walang imek na tono, sinabi ni Lito, hindi ka pa rin umaasa na kunin sa akin ang Kunlun Mirror, hindi ba? Dapat kong sabihin sa iyo ang responsibilidad na kahit na magpatuloy ka sa paglilinang ng 10 pangbuhay, hindi ka magiging kapareha ko. Originally thinking na base sa personalidad ni Feline, makikipagtalo siya sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nagsalita, sa halip ay diretsyong lumuhad sa harap niya. Isang bagay ang nais kong ipagmamakaawa, iligtas mo ang aking master. Sumimangot si Lito, wala akong ugali na iligtas ang kasintahan ng babae. Namula ang pisngi ni Feline, pinandilatan niya si Lito, wala kaming ganoong relasyon ng aking master. Tradisyon ito ng lahi ng pamilyang Tian, ako ang kanyang tagapag-alaga. Humalaklak si Lito, ako ay isang tao na ayaw makisali sa mga transaksyong hindi kumikita. Kung hihingi ka sa akin ng tulong, kailangan mong magbayad ng katumbas na presyo. Ibinaba ni Feline ang kanyang ulo at sinabing, wala akong pera. Hindi kailangang pera, marahil sa iba pang mga bagay na maaaring interesado ako. Nagtaas ng kilay si Lito. Feline, Huffy, fumed, wala kang kahihiyan. Pinunasan ni Lito ang kanyang mukha, bakit ka nabubuwisit? Nilalawayan mo na ako. Pinag-uusapan ko kung nasaan ang sinaunang artifact, ano sa tingin mo ang sinasabi ko? Ha! Nang mapagtonto na hindi niya naiintindihan si Lito, si Feline ay agad na dinaig ng matinding kahihiyan. I'm sorry, ako. Saglit na nag-alinlangan si Feline, na parang nagdesisyon siya, sinabi niya, sige, masasabi ko sa iyo. Ang lahi naming ghost ay nagtataglay ng isa sa mga sinaunang artifact, ang Kungtong Seal. Pagkasabi nito, umiling siya, ngunit walang paraan na makukuha mo ito. Nasa pangangalaga na ito ng Rong Clan, ang pinakamalakas sa 4 na pangunahing sangay ng lahi ng ghost. Bahagyang ngumiti si Lito, makukuha ko man ito o hindi ay hindi mo problema. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ako doon. Kung makuha ko ang Kungtong Seal, sinisigurado kong hindi malalagay sa panganib ang buhay ng iyong amo. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, sa wakas ay nakapagdesisyon si Feline, tumango siya at sinabing, okay, it's a deal. Pero, kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo sasaktan ang aming mga angkan mula sa sangay ng Tian. Tumango si Lito, pangako. Kabanata 864. Sinulyapan ni Lito ang oras, medyo nalilito. Sa totoo lang, si Totowang ay dapat na naghiganti sa ngayon, ngunit walang balita. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Deltan. Ngunit naka-off na ang telepono. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay, nakaramdam siya ng kaba. Hindi kaya nagsimula sila kay Deltan Zhu. Sa pagmumuni-muni, ito ay tila mataas ang posibilidad. Habang malalim ang iniisip niya, biglang tumunog ang phone niya. Ito ay mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hello. Sinagot ni Lito ang tawag. Isang nakakatakot na tawa ang nagmula sa kabilang panig, ikaw si Lito, tama ba? Tama, nasaan si Deltan Zhu? Pinutol ni Lito ang pagsasalita. Humalaklak si Lando Lei, matalino ka. Oo, kasama ko si Deltan Zhu at balak kong putulin ang isang kamay niya. Sa sandaling iyon, maririnig sa telepono ang sigaw ni Deltan, Kuya, huwag kang pumunta, ito ay isang bitag. Bago pa siya makatapos, isang malakas na kalabog lamang ang dumating sa telepono at napatahimik si Deltan. Siguradong na-knockout siya. Kilala mo ba kung sino ako? Ngumisi si Lando. Sa isang maayos na tono, sumagot si Lito, Lando Lei, huwag mong saktan si Deltan. Nasaan ka? Pupunta ako dyan. Hey, itong taong grasa na ito, binuklat ang ulo ng pamangkin ko, hindi naman sobra-sobra ang pagputol ng kamay niya, no? Sabi ni Lando na may malupit na ngiti. Sinabi ni Lito, narinig mo na ba ang Xuanyuan Divine Sword? Nang marinig ang mga salitang ito, nagbago ang mukha ni Lando. Malinaw na narinig niya ang tungkol sa isang maalamat na artifact, na sinasabing isang hindi mabibaylang kayamanan. Ang espadang ito ay nasa akin na ngayon. Hanggat hindi mo sasaktan si Deltan, dadalhin ko ang Xuanyuan Sword sa iyo.
Kalmadong sinabi ni Lito, pagkatapos ay tumawa ng malamig, kung kaya mo bang tanggapin ito, depende ito sa iyong kakayahan. Hahaha. Tawa ng tawa si Lando, anak, medyo kawili-wili ka. Sige, sumasang-ayon ako na huwag munang lapitan ang matabang lalaking ito sa ngayon. Pagkatapos, ang kanyang tono ay biglang nagbago, nagsasalita ng may pananakot, anak, kung maglakas loob kang lokohin ako, gagawin kong kamatayan ang buhay mo. Pagsisisihan mo ito ng husto. Room 508 sa Long Yuan Hotel, halika. Ibinaba ni Lito ang telepono, bumaling kay Feline, at sinabing, dapat kang manatili dito at magpagaling, babalik ako kaagad. Sino ang gustong humanap muli ng kamatayan, na nakikipag-away sa iyo? Umiling si Feline. Hindi niya naiintindihan ang tunay na lakas ni Lito, ngunit alam niya ang isang bagay na sigurado. Ang sino mang gustong manggulo kay Lito ay talagang nanliligaw sa kamatayan. Napangiti si Lito, isang underground emperor, isiping inaalis ko ang panganib sa mga tao. Pagkasabi nun ay umalis na siya. Dumiretso siya sa room 508 ng Dragon Source Hotel, kung saan dalawang lalaki ang nakapwesto sa pintuan. Pangalan. Tumahol ang dalawang lalaki. Lito. Nagkatinginan ng dalawang lalaki, tinitigan si Lito, baka sa mukha nila ang pagkadismaya. Nasa loob si Master Lando, pumasok ka na. Binuksan nila ang pinto, at dirdiretsong pumasok si Lito. This guy is asking for death, isn't he? With his skinny arms and legs, he has the guts to come here alone. Malamig na nguya ng isa sa mga lalaki. Natawa naman yung isa, may magandang palabas na mapapanood ngayon. Tere, pasok na tayo. Pumasok silang dalawa sa kwarto at nilock ang pinto. Sa pagpasok sa silid, nakita ni Lito na ito ay isang napakalaking, marangyang suite. Nakaayos ang mga landscape painting sa paligid ng silid, at may malaking sofa sa tabi ng bintana. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng all-in black, ang nakaupo sa sofa, pinaglaruan ang set ng tsaa sa harap niya. Siya ay walang iba kundi si Lando Lay. Sa kabila ng silid, isang tablet ang inilagay sa mesa, live streaming ng isang eksena sa loob ng silid ng ospital ni Toto Wang. Nang makita si Lito, nagsimulang sumigaw si Toto, siya ang nagbali sa aking mga binti. Tiyo, hindi mo siya dapat pakawalan. Lumingon si Lando kay Lito, dala mo ba ang Xuanyuan sword? Inalis ni Lito ang isang itim na bag na tela at sinabing, kung gusto mong makita ang Xuanyuan sword, kailangan kong malaman na ligtas si Deltenzo. Nagbigay ng senyales si Lando sa kanyang mga nasasakupan sa malapit. Ang isa sa kanila ay pumasok sa isang maliit na silid at inilabas si Deltan. Si Deltan ay walang malay, na may mga bogbog at namamagang bahagi. Gayunpaman, ang kanyang paghinga ay matatag, na nagpapahiwatig na walang agarang panganib sa kanyang buhay. Ibigay mo ang Xuanyuan sword, at ibabalik ko sa iyo ang matabang lalaking ito. Kung makakalabas ka ba dito ng buhay o hindi, depende iyon sa iyong kakayahan. Sabi ni Lando sa pamamagitan ng isang sardonic na ngiti. Kinuha ni Lito ang Xuanyuan sword mula sa bag. Sa isang iglap, ang espada ay nagbuga ng maningning na gininto ang kinang na nagpapaliwanag sa buong silid. Lahat ay labis na namangha kaya nawalan sila ng mga salita. Si Lando ay napuno ng matinding pananibik at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding kasakiman. Isang banal na artifact mula noong sinaunang panahon, tunay na isang mahalagang hiyas. Dapat ay akin ito. Pagkasabi niya noon, pumalakpak siya, ibaba mo ang batang ito. Bago bumigkas ang kanyang mga salita, 12 ng mga tao ang biglang lumabas sa kalapit na silid at pinalibutan si Lito. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata sa kanilang mga kamay. Ikaw laban sa napakaraming tao na ito, tiyak na makakatagpo ka ng isang malagim na pagkamatay. Ibigay ang Xuanyuan sword at mag-iwan ng isang paa sa likod, pagkatapos ay hindi ako magdaramdam ng anumang sama ng loob sa iyo, sabi ni Lando, na lubos na nakatutok sa pagkuha ng Xuanyuan sword. Tumawa si Lito, nagde-daydream ka ba? Kung hindi ka umiinom ng nararapat, mapaparusahan ka. Sabi ni Lando na dumidilim ang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagutos, humayo kayo, huwag kang maawa. Agad na dumagsa ang 12 ng lalaki. Gayunpaman, paano makikipagkompetensya ang mga menor de edad na alipors na ito kay Lito? Sa isang kisap mata, natamba na niya silang lahat sa sahig. Nasaksihan ng mga nahulog na sundalo na nakakalat sa sahig, namutla ang mukha ni Lando. Sinong mag-aakala na ang batang ito ay magiging isang napakabigat na kalaban? Hindi nakapagtataka na si Toto ay dumanas ng napakalaking kawalan. Nagpatuloy si Lito patungo kay Lando, Mination, at sinabing, at naisip mo na maaari mo akong saktan.
Ang kanyang buong pagkatao ay nagmula sa isang aura ng kamatayan, na nakakatakot maging si Lando, na sanay na maglakad sa gilid ng isang talam. Anak, pinilit mo ako dito. Bumunot si Lando ng pistol mula sa kanyang dibdib at itinutok ito kay Lito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pampublikong lugar, at inutusan sila ni Master Lu na panatilihing mababa ang profile, kaya hindi sinadya ni Lando na gumamit ng baril. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga kakayahan ng lalaking ito ay magiging sobrang nakakatakot. Gayunpaman, sa pagharap sa napakaitim na baril, hindi nagpatinag ang takot kay Lito. Ano? Hindi ako naniniwalang hindi ka takot sa baril. Galit na dumura si Lando. Isang mabangis na tingin sa mukha ni Lando, itinutok niya at hinaila ang gatilyo sa dibdib ni Lito. Bang! Pumutok ang bala mula sa baril. Halos agad-agad, iniwagayway ni Lito ang Xuanyuan Divine Sword sa kanyang kamay. Klang! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Kasunod ng tunog, nakita ni Lando ang isang bala, na naputol sa dalawang hati, na nakalatag sa sahig. Natakot siya nang walang kaalam-alam. Ito ay masyadong walang katotohanan. Kung mahahati sa dalawa ang bala, tao pa rin ba ito? Si Lito, sa isang pitik ng kanyang palso, ay itinutok ang Xuanyuan Sword sa lalamunan ni Lando, paano mo gustong mamatay? Si Lando, nanginginig sa takot, biglang nagbago ang ekspresyon, kung papatayin mo ako, magsisisi ka, hindi mo alam kung sino ang nasa likod ko, di ba? Kinagat ni Lito ang kanyang labi, hindi ko alam. Kung gayon mas mabuting makinig kang mabuti. Ang mukha ni Lando ay may mapagmataas na ekspresyon, ang taong nasa likod ko ay ang nangungunang eksperto sa Jin Chong, ang sikat na si Master Lo. Siya ba? Nagtaas ng kilay si Lito. Nang makita ang reaksyon ni Lito, napangisi si Lando, ano ang problema? Natatakot ka na ba ngayon? Kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok ko, hinding-hindi ka bibitawan ni Master Lo. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lito. Kung ganoon, tawagan si Master Lu ngayon. Umupo siya sa malapit na sofa. Talaga. Si Lando ay halos hindi makapaniwala sa kanyang sariling mga pandinig, talagang walang isip ang taong ito. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Mariposa, inilarawan ang sitwasyon sa kanya. Nang marinig ang tungkol sa isang binata na may kahangahangang kasanayan sa militar, nahulog ang puso ni Mariposa. Siya kaya? Mabilis niyang tinanong, ano ang pangalan ng taong sinasabi mo? Ngumisi si Lando, Lito ang pangalan ng munting mongrel na ito. Puff! Halos mabulunan si Mariposa. Sinusubukang huwag magbigay ng kahit ano, sinabi niya, huwag kang padalos-dalos. Iuulat ko ito kay Master ngayon. Tumawa si Lando at tumugon, well, I appreciate your help, Miss Mariposa. Pagkatapos ibaba ang telepono, nilingan niya si Lito at malamig na sinabi, anak, mukhang si Master Lu mismo ang kumilos, hintayin mo na lang. Sa sandaling ito, ibinaba ni Mariposa ang kanyang telepono at agad na pumunta sa likod bahay. Master, may nangyari. Si Master Lu ay nakaupo sa isang bench na bato, nagsasanay ng chi sa isang cross-legged na posisyon. Napakunot ang noo niya sa narinig at sinabing, bakit ka ba natarante? Mabilis na sinabi ni Mariposa, na provoke ni Lando Lay si Master Argel, at inagaw pa ang kanyang kaibigan. Siya. Gusto rin niyang agawin sa kanya ang Xuanyuan Sword, at binaril niya. Ano? Bago pa matapos magsalita si Mariposa, si Master Lu ay nagpakawala ng gulat na sigaw, halos matamba mula sa kanyang batong bangko. Mabilis siyang nagsuot ng sapatos at tumakbo palabas. Sumunod si Mariposa sa likod, na nagsasabing, Master, dahan-dahan lang. Kitang-kita ang pagkabalisa ni Master Lu nang tumugon siya, dahan-dahan. Kung galitin ni Lando si Lito, ako ang magdurusa. Makalipas ang 10 minuto, bumukas ang pinto ng compartment. Pumasok si Master Lu, kasama si Mariposa sa likuran niya. Nang makita si Master Lu, natuwa si Lando na parang nakita niya ang sarili niyang ama, Master Lu, sa wakas nandito ka na, mangyaring iligtas ako. Sa kabilang banda, sa wakas ay bumalatay sa mukha ni Totowang ang isang maluwag na ekspresyon nang makita niyang lumitaw si Master Lu sa tablet. Lito, kasama si Master Lu dito, selyado na ang kapahamakan mo. Pagkababa ng boses niya, isang malakas na hampas ang narinig. Marahas na sinampal ni Master Lu si Lando, na nagpakawala sa kanya at tuluyan siyang nawalan ng gana. Nagpupumigla sa kanyang mga paa, hinawakan niya ang kanyang mukha, nagtanong, Master Lu, bakit mo ako sinaktan? Ang walang isip mo. Mamamatay na ako sa pinaggagawa mo. Nakapagtataka, si Master Lu, na palaging nagsasalita mula sa isang posisyon ng superioridad, ay napunta sa pagmumura.
Habang tulala pa rin si Lando, mabilis na naglakad si Master Lu papunta sa harapan ni Lito at biglang lumuhod at lumingon sa kanya at sinabing, Master Argel, humihingi ako ng tawad. Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Lando hanggang sa halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang ulo. Ano ang nangyayari dito? Si Master Lu, talagang lumuluhod sa harap ng batang ito at tinatawag siyang Master Argel. Sumulyap si Lito kay Master Lu, itinuro si Lando at nagtanong, iyo ba siya? Nanginginig si Master Lo, umiling-iling habang sinabing, hindi. Hindi naman, paminsan-minsan lang kaming nakikipag-ugnayan. Ngumisi si Lito, gusto mo bang mamatay? Magsabi ka ng totoo. Si Master Lu, na natakot hanggang sa mamula ang mukha, mabilis na yumuko, nasa ilalim ko talaga si Lando Lay. Ako ang nabigong gabayan siya ng maayos. Humihingi ako ng tawad kay Master Argel. Hey, kung titingnan mo kung paano kumilos ang nasasakupan mo, mukhang marami na siyang nagawang kalokohan. Ngumisi si Lito pabalik sa mapang uyam na paraan. Si Master Lu ay patuloy na yumuko, dumudugo ang ulo, sa takot na ang isang sampal mula kay Lito ay maaaring wakasan ang kanyang buhay. Kabanata 865. Pinagmasdan ni Lando ang pagluhod ni Master Lu kay Lito, ang buong pagkatao niya ay parang tinamaan ng kulog. Biglang tumayo si Master Lu at sabay swipe ng kanyang kamay, sinaktan si Lando, anong ginagawa mo habang nakatayo dyan? Humingi ng tawad kay Master Argel ngayon. Nagulat si Lando, ngunit kailangan niyang pakinggan ang mga salita ni Master Lu. Dahil sa sakit, lumuhad siya sa harap ni Lito, patawarin mo ako, Master Argel. Malamig na tugon ni Lito, iniisip mo lang na kunin ang binti ko. Paano ito aayusin? Tumibok ang puso ni Lando habang nakatingin kay Master Lu. Sinampal siya ni Master Lu, bakit ka nakatingin sa akin? Hindi mo ba alam ang gagawin? Malinaw ang kanyang implikasyon, kinailangan ni Lando na pilayin ang isa sa kanyang sariling mga paa. Sa kanyang mukha na mas mapatlakay sa papel, si Lando ay patuloy na yumuko, nagkamali ako, Master Argel. Maaari akong maging lingkod mo, huwag mo lang pilayin ang aking binti. Malamig na ngumisi si Lito, pagsilbihan mo ako. Ni hindi ka kwalipikado para dyan. Hindi na nakapaghintay si Master Lu, sinipa niya ang binti ni Lando, nabali ito. Isang malungkot na alulong ang pinakawalan ni Lando. Lumingon si Lito kay Master Lu at malinaw na sinabi, ayoko nang makitang muli ang lalaking ito sa paligid ng Jin City. Paulit-ulit na tumango si Master Lu, magtiwala ka, haharapin ko ito ng maayos. Sa sandaling ito, ibinalik ni Lito ang tingin sa kanyang tablet. Si Toto Wang at ang kanyang ina, si Andrea Lay, ay nagsuot ng isang awkward na ekspresyon, hindi sigurado kung dapat nilang isara ang screen o hayaan itong nakabukas. Lumapit si Lito, dahilan para manginig si Andrea. It's not our fault. It was Orlando's idea. Sigaw niya. Galit na galit si Lando. Ikaw na walang utang na loob na babae, ikaw ang nagtulak sa akin na maghayganti para sa iyong anak, at ngayon ay naglakas loob kang sisihin ako. Hindi kita bibitawan. Ngumiti lang si Lito. Wala na siyang kailangan pang gawin. Hindi papayagan ni Lando ang mag-inang duo na ito. Sa oras na ito, nagising si Delten, napansin niyang nakahiga si Lando sa sahig na bali ang isang paa. Ano? Anong nangyari? Tanong niya, natatarantang nakatingin kay Lito. Bahagyang ngumiti si Lito. Walang anuman. Ang naghasik ng hangin ay aani ng ipoypo. Kasabay nito, lumingon siya kay Master Lu, ipinakilala, hayaan mong ipakilala kita, ito ang aking kaibigan, si Delten Zo. Tumingin si Delten kay Master Lu at nagtanong, at ito. Sumagot si Mariposa, ang aking guro ay si Master Lu. Master Lu. Tila may naalala si Delten, halata sa kanyang tono ang kawalan ng paniniwala. Tiyak na hindi ang nangungunang manlalaban sa Jin City. Tumawa si Master Lu, talaga, ako ito. Nang marinig ito, halos mapaluhod si Delten sa gulat. Tandaan, bagamat siya ay may kaunting yaman, hindi siya isang piling tao. Sa kanyang mga ari-arian, hindi siya kwalipikadong makilala si Master Lu. Dahil kaibigan ka ni Lito, kaibigan ko rin. Kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Natural na naunawaan ni Master Lu ang mga intensyon ni Lito at mabait na kinausap si Delten. Salamat, Master Lu. Tuwang-tuwa si Delten na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay at paa. Sa Jin City na ito, kung makakapagtatag ka ng isang relasyon kay Master Lu, nangangahulugan ito na lilipad ka ng mataas at maabot ang kalangitan. Siyempre, naunawaan din niya na ang lahat ng ito ay salamat kay Lito. Mahal kong kapatid, ang makilala ka ang pinakamaswerteng bagay para sa akin, Delten Zo.
Tinapik ni Delten ang balikat ni Lito, ipinahayag ang kanyang kagalakan. Tumawa si Lito at sumagot, "It's mutual, tinuturing mo akong kapatid, kaya hindi kita mabibigo." Samantala, pinanood ni Master Lo ang eksenang ito, nagtataka hanggang sa lumiit ang kanyang leeg. Kung alam ni Delten na ang binatang nakatayo sa kanyang harapan ay ang sikat na young master mula sa Lux Nation, wala siyang ideya kung ano ang mararamdaman. Tinapik ni Lito si Delten at sinabing, "Bago tayo umalis, may ireregalo ako sa iyo na malaki. Sumunod ka sa akin." Pagkatapos ay inakay niya si Delten sa pasukan ng isang maliit na distrito. Bahagyang nag-iba ang kutis ni Delten at nagtanong, "Hindi ba dito nakatira ang babaeng Annabelle Shaw na iyon? Bakit mo ako dinala dito?" Noon lang, ang maselang bihis na si Annabelle, na may hawak na isang designer na handbag, ay nagsashay ng kanyang balakang at lumabas. "Delton, bakit nandito ka pa? Sumuko ka na sa akin. Sa katayuan mo sa pananalapi, hindi kita napapansin." Humihingal si Annabelle. Then she turned to look at Lito, "At yung mga kaibigan mo na nakakasama mo buong araw, lahat sila talo na nagsusuot ng mga damit mula sa mga stall sa kalye. Ni ayaw kitang kausapin, nakakababa ng standards ko." Itinaas ni Delten ang kanyang kamay at sinampal siya, galit na napabulalas, "Shut up, don't you dare insult my brothers." Tinakpin ni Annabelle ang kanyang mukha, nagmumura na parang baliw, "Anong karapatan mong sampain ako, isang basura? Hindi ka pakakawalan ni Toto, hintayin mo lang ang iyong kapahamakan." Bahagyang ngumiti si Lito, "Sigurado ka bang maghihiganti si Toto Wang kay Delten para sa isang hindi tapat na babae?" Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Annabelle, "Anong ibig mong sabihin?" Sumagot si Lito, "Bukod kay Toto, nakikipag-date ka rin sa ilan pang mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana ng sabay-sabay, kasama ang isang hot spring trip kasama ang young master ng pamilya Chen 3 araw na ang nakalipas, tiyak na hindi mo nakalimutan, hindi ba? Ikaw. Kalokohan mo, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." Desperado na sumagot si Annabelle. Inilabas ni Lito ang kanyang telepono at nag-scroll sa isang video, ito ang footage ng surveillance camera mula sa Hot Spring Hotel. Lahat ng mga eksena mo at ng pagiging mapagmahal niya ay nandito lahat. Hulaan mo kung ano ang mangyayari kung ipadala ko ito kay Toto. Isang makapal na pagngisi ang kumalat sa bibig ni Lito. Si Annabelle ay lubusang natarante at nagmakaawa, "Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag sabihin kay Toto, o ako ay tapos na." Iniabot ni Lito ang kanyang kamay, ang kwintas. Nagmamadaling kinuha ni Annabelle ang hiyas na kwintas sa kanyang leeg at ibinigay kay Lito. Ibinigay ni Lito ang kwintas kay Delten, at sinabing, "Paano ang magandang Reg Along ito?" Tumingin si Delten kay Annabelle, puno ng disgusto ang mukha nito, "Anong malas ang nasagasaan ko, para mabigani ako ng isang malandi na babaeng tulad mo?" Nawalan ng kulay si Annabelle sa kanyang mukha at ibinaba ang kanyang ulo sa kahihiyan. Habang lumalayo sina Lito at Delten, napabuntong hininga si Delten, "Hindi ko talaga kayang bitawan siya ng ganito." Tumawa si Lito, "Sino ang nagsabing pakawalan ko siya?" Tumingin si Delten kay Lito na may pagkalito. Tinapik ni Lito ang kanyang ilong at ngumisi, "Sinabi ko lang na hindi ko ito ipapadala kay Toto. Hindi ko sinabing hindi ko ito ipapadala sa ibang mga lalaki niya. Dapat ay nakita na nila ito ngayon." "Ano, bagay ka talaga." Umiling si Delten sa paghanga. Huminto si Lito, lumingon kay Delten, at sinabing, "Natutuwa akong makilala ka. Aalis na ako sa Jin City." Nag-aatubili na sinabi ni Delten, "Huwag. Balak sana kitang i-treat ng inumin, para magpasalamat talaga. Kung tayo ang nakatadhana, sa susunod." Tinapik siya ni Lito at tumalikod para umalis. Pumunta muna siya sa bilya ni Master Lo. Ang pinsala ni Yan Rainey ay bumuti ng malaki, at maaari na siyang kumilos ng walang labis na kahirapan. Personal na nakita ni Master Lo si Lito. Sumunod si Mariposa mula sa likuran, nakatingin kay Lito ng may matagal na pagmamahal. Sinabi ni Master Lo kay Lito, "Master Argel, matagal ng fangirl mo si Mariposa. Gusto mo bang yakapin siya bago ka umalis?" "Ah, sure." Lumapit si Lito kay Mariposa at niyakap siya. Namula si Mariposa, ngunit hindi maitago ang kanyang pananabik. Niyakap niya talaga ang batang Grandmaster. Pagkatapos magpaalam kay Master Lo at sa kanyang mga disipulo, si Lito, kasama si Yan Rainey, ay pumunta sa hotel upang hintayin si Feline. Tinawagan niya si Feline at pinababa. Pagkababa pa lang, isang matinis na boses ang umalangaw-ngaw sa gilid. "Ikaw kasi." Dumating ang isang babaeng nakagayak ng mag-agarang damit at mag-agarang alahas, nabaluktot ang mukha sa galit. Nang makita kung sino iyon, inikot ni Yan Rainey ang kanyang mga mata, "Bakit itong lumang palakol?
Ang babae ay walang iba kundi ang mayamang ginang na nakaaway nila sa cruise ship, ang asawa ng chairman mula sa Chenggayo Group. Which? Sinong tinatawag mong shrew? Itinuro ni Lady Chenggayo si Yan Rainey, nagmumura sa galit. Ngumisi si Yan Rainey, sino pa ba dito ang posibleng maging shrew bukod sa iyo? Galit na galit si Lady Chenggayo na halos kumikinang ang kanyang mga mata. She let out a cold laugh. Today is your unlucky day, meeting me. I happen to bring my bodyguards. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay patungo sa pintuan sa labas at pumasok ang 6 na metatiyog na bodyguard na nakasuot ng itim. Bugbugin ang dalawa hanggang mamatay. Itinuro niya sina Lito at Yan Rainey, at nagseselos na sinabi, markahan ang mukha ng kaawa-awang babaeng iyon. Oo, madam. Lumapit sa kanila ang mga bodyguard. Sisigot sana si Lito, ngunit hinarang siya ni Yan Rainey. Master, hindi na kailangan pang pumasok sa maliliit na fries na ito. Hindi siya pinigilan ni Lito. Si Yan Rainey, kung tutuusin, ay mula sa martial arts profound realm, kahit na ordinaryo iyon, mas mahusay pa rin siya kaysa sa mga bodyguard na ito. Gaya ng inaasahan, wala pang 5 minuto ay napahiga na ang lahat ng bodyguards. Hinawakan ni Yan Rainey si Lady Chenggayo sa kwelyo, sinampal ang kanyang mukha ng ilang beses. You old witch, ayaw mo bang peklatin ang mukha ko? Ngumisi si Yan Rainey at nag-iwan ng ilang malagim na gasgas sa mukha ni Lady Chenggayo. Si Madam Chenggayo ay sumigaw na parang baboy na kinakatay, nakaupo sa lupa, tinakpan ang kanyang mukha, sinabing, ikaw. Ikaw ay mapapahamak. Pinag-cross ni Yan Rainey ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, itinaas ang kanyang baba at sinabing, ilabas mo kung anong mga pakulo mo. Sumulyap si Lito kay Yan Rainey. Nakakagulat, ang batang babae na ito ay maaaring maging malupit kapag nagagalit. Anong ginagawa niyo lahat? Sa sandaling ito, lumabas si Ramil Chenggayo. Nang makitang binubuli ang asawa, galit siyang nagsalita. Nang makita niya sina Lito at Yan Rainey, agad niyang nakilala ang mga ito at sinabing, kayong dalawa na naman. Ngayong wala na tayo sa cruise, sa tingin mo ba maaari pa rin kayong gumawa ng kaguluhan dito sa Jin City? Sa puntong ito, medyo marami na ang mga tao sa paligid nila, lahat ay nakaturo at bumubulong kina Lito at Yan Rainey. Talagang out of town tong dalawang to, right? Daring to provoke even Ramil Chenggayo. Wala na ba silang balak makihalubilo dito? Sinabi ni Madam Chenggayo sa kanyang asawa, ang dalawang ito ay may kakayahan. Hindi sila kayang talunin ng 6 kong bodyguard. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Ramil Chenggayo, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi siya, nanunuya, at sinabing, walang problema, kakadinner ko lang ni Master Lu ilang araw na ang nakakaraan. Siya ang aking mabuting kaibigan. Tatawagan ko siya ngayon. With that, kinuha niya ang phone niya para tumawag. Bago makapagsalita si Ramil Chenggayo pagkatapos kumonekta ang tawag, direktang inagaw ni Lito ang telepono. Pagkatapos, sinabi niya ang ilang mga salita sa telepono. Galit na sumigaw si Ramil Chenggayo, anak, nililigawan mo ba si kamatayan? Alam mo ba kung sino ang nasa kabilang dulo ng tawag na ito? Kalmadong nagsalita si Lito, Master Lu, hindi mo ba sinabi? Pagkatapos nito, iniabot niya ang kanyang mobile phone kay Ramil Chenggayo, may sasabihin si Master Lu sa iyo. Malinaw na hindi naniniwala si Ramil Chenggayo, kinuha ang telepono ng may pag-aalinlangan at inilagay ito sa kanyang tainga. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Master Lu, ang kanyang mukha ay unang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkagulat, pagkatapos ay lalong namutla, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Lito. Oo. Master Lu, naiintindihan ko, makatitiyak ka. Magalang na ibinaba ni Ramil Chenggayo ang telepono. Tumayo si Madam Chenggayo at ninisyan si Lito, malapit nang dumating si Master Lu. Malapit na ang iyong wakas, kayong dalawang munting bastos. Sampal. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, nakatanggap si Madam Chenggayo ng isang sampal sa kanyang mukha. Ang taong sumampal sa kanya ay walang iba kundi si Ramil Chenggayo mismo.